Agad. Hi guys! Another day, another mini vlog. Kaya eto't samahan nyo na naman kami ni Buyok sa panibagong araw ng aming pagpalaot. I-update na nga rin namin kayo kung ano na nga ba ang nangyari doon sa dambuhalang palos na aming nahuli nung nakakaraan. Pumalaot nga pala kami ngayon ni Buyok dahil pipiliin na nga namin yung mga nahuli naming similya ng tilapia at ilalagay na nga namin doon sa loob ng cage. At iiwanan naman namin yung mga nahuli naming ayungin at yun nga ang ipapakain namin kay Lospa. Simula nga nung mahuli namin si Lospa mga mare ay never pa nga siya nagpakita sa amin or never pa nga siyang lumutang. At iniisip nga namin ni Buyok na baka patay na nga siya at nasa ilalim lamang ang kanyang katawan. Hindi nga agad ibinenta ni Buyok itong si Lospa mga mare dahil gusto nga daw niya itong alagaan at gusto nga daw niyang mas lumaki pa. Kung hindi nyo nga natatanong ay mahilig talagang mag-alaga ng mga hayop itong si Buyok, lalo na nga ang mga isda. Kakaiba daw kasi itong si Lospa at bago nga lang daw siya nakakita ng ganito kalaking palos, kaya naman napapaibig nga siyang alagaan. Kaya eto't sinimula na nga ni Buyok na angatin itong aming ipunan at pinagkakalas na nga niya yung mga tali sa ilalim. Tinahin na nga rin niya yung maliliit na butas na nakita niya dito sa aming pag-iipunan mga maret, baka daw makakawala pa ang mga isda. Ay sayang naman ani. Sinimulan na nga rin ni Buyok na kalusin ito gamit nga ang mahabang kawayan at kung bago pa nga lang kayo nakapanood dito sa aking vlog, ganito po talaga yung palaging ginagawa ni Buyok kapag ka nagkakalo siya at inilalagay nga lang niya yung mahabang kawayan sa ilalim nga ng lambat at unti-unti nga niya itong itutulak papunta sa dulo para maipon nga ang mga isda. Araw-araw nga niya itong ginagawa mga mare kapag ka nagkakalos nga siya ng takip ng aming cage at ng aming skyline. Nanghihinayang kasi siya sa mga similya ng tilapia na nahuhuli nga niya araw-araw. Kaya naman kahit medyo mahirap nga ang pagkakalos ay ginagawa pa nga rin niya ito para makaipon nga kami ng mga isda. Nakakatuwa nga ang dagat ngayon dahil bang sigla na naman at araw-araw na naman ngang maraming huli ang mga manging isda. Sa sobrang sipag nga nitong si Buyok, sabi ko nga sa kanya ay baka makapagpagawa na nga kami ng aming greenhouse. Diyan ka pa ba? Lost pa? Hindi mo siya lumulutan eh. Hindi ba nakikita? Wala. Patay na yata ako. Napakarami. Ito, ako, nakawawaan ko. Nahawakan mo kayo na. Ay, good morning, Lost pa. Nasaan ka na? Ay, nalos na yun si Lost pa. Diyan. Ito, ito. Ayun guys, nakita nyo na ba? Oh, ayan oh. Ito ba? Nakita ba? Ayan oh, sa harapan mo. Ito ba? Ito. Ayan na! Ay, si Lost pa. Guys, ayan na si Lospa. Buhay na buhay. Napakaray kasi niyang pagkain. Oh. Sabi punta. Ayan oh. Ito, ito. Pakita mo mukha. Ay, ano ko? Ulit pa natin. Guys. Alin? Ito. Ayan oh, kitang-kita niyo ba si Lospa? Dahil pagkain ni Lost pa, oh. Napakaraming pagkain. Iangat pa ng konti. Guys, oh. Si Lost pa. Buhay na buhay. Banta ba? Itaas mo, itaas Meet mo. my Lost pa. Baka ikikagatin. Maraming pagkain ni Lospa oh. Hindi siya Angat mo, nagugutom, angat mo. guys. Angat Ayan, mo. guys, oh. Wow. Lost pa. Bati Si tayo. Lospa. Uy, yaba. Ayaw pakita. Lilipot ko na rin sa kabila. Para tayo makapili ng similya. Saan kabila? Oh. Ah, sige, lipat. Guys, lilipot ko na si Lost pa. Lost pa, diyan ka na sa kabila. Baka ikay matibo pa. Oh, kanduli. Delikado si Lost pa. Delikado ka na kanduli. Oh, diyaw. Lost pa. Oh, okay oh. Oh, sige. Bubatin ko. Uy, naglolos. Naglolos siya. Nagkakalaking aso. Parang humaba agad. So, yun na nga ang update namin kay Lospa mga mare. Buhay na buhay at mas lalo nga yatang tumaba at humaba. Aalagaan na nga lang muna namin itong si Lospa hanggang siya nga ay mas lumaki pa. Sinimulan na nga rin namin ni Buyok na ipunin ng mga similya ng tilapia dito sa aming ipunan at gumamit nga lang siya ng lambat na pansala. Para nga daw yung mga similya lamang ng tilapia ang mahuhuli namin tapos yung mga ayungin naman ay makakawala. Grabe nga mga mare, halos 2 linggo nga lang daw niyang inipon itong mga similya ng tilapia. Talaga namang napagkakarami. Napakalaking bagay na nga rin ito sa amin dahil hindi na nga namin kailangan pang bumili nga ng mga similya ng tilapia. Aba, ibang mahal kaya ng similya ng tilapia ngayon. Karamihan nga sa nahuli namin ay medyo malalaki na, kaya sabi nga ni Buyok ay saglit na nga lang daw itong aalagaan at pwedeng-pwede nang itakal. Kalimitan nga dito sa amin kapag nag-aalaga nga kami ng tilapia ay 1 o 2 beses nga kaming humahango sa loob ng 1 taon, depende nga sa ganda ng tubig. Ang kagandahan pa nga dito sa amin ay hindi na nga rin namin kailangan pang bumili ng mga feeds para may maipatuka nga kami sa mga isda. May natural food na kasi sila dito sa
dagat katulad na lamang ng liha at ng lumot. Kaya kapag nagiging kulay green nga itong aming dagat ay talaga namang naglalakihan at bang bibilis ngang magsitaba ng aming mga alaga. Pagkatapos naman naming mapilian ng mga similya ng tilapia mga mare ay inangat na nga rin ni Buyok itong takip ng aming cage. Naangat na nga raw niya ito kaninang madaling araw mga mare at sabi nga niya ibang dami na naman nga daw nagkakabuan kaya inulitan nga niya ito. Hindi na nga rin niya ito sinalok pa at diniretso na nga lang niya ito ng lagay doon sa aming ipunan doon sa bandang dulo. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood.